mates laugh at my jokes, treat me like one of the bros. Think I'm cool, but they would never date me. Slater. Slater, ito nga pala si Belinda Suarez, ang bago nating intern. And Belinda, ito naman si Slater, ang ating senior editor. At during ng iyong intern siya mag-asa sa'yo. Belinda, bigla ko tuloy naalala ang ginawa mo sa akin ng senior board. Yun ang huli natin pagkikitang dalawa. Nawala ka na lang ng parang bula na hindi man lang ikaw nagpapaalam sa akin. Yes po, ma'am. Ako na po ang bahala kay Miss Belinda. Okay, bababa na ako kasi may meeting pa kami ng ibang department. Ikaw na bahala sa akin. Ako. I feel like I'm good enough. My insecurities wouldn't get the best of me. Baby, I'm out of this world. Do all your cover girl. May nasagap akong balita sa baba. Sabi nila may mag-ex daw sa department. Sino naman po daw yun? Para namang yung isa nating editor ay may asawa na. Ako naman ay magandang dalaga. Kayo naman ay single. Alam nga naman ako ang ex mo. Oh. Sino pa ba ang mag-ex dito? Uso po ang fake news ngayon. Huwag niyo akong ano. Ma'am, hindi po yung totoo. Magsasabi kayo ng totoo, hindi? Ma'am. Slater. Pag-ex kayo. Alam niyo, okay lang naman yan. Pagdadaanan niyo talaga yung ganyan sa inyong edad. Pero, ano niyo naman, di ba sabi nga daw nila, pag second time, pag binigyan ng second chance, parang mas sweet daw at mas in love. Ma'am, unang-una po sa lahat, nagbago na po ang type ko sa babae. Ang una, isa pa po dun, di ba? Ang gusto ko po sa babae, yung hindi nang iiwan. Tsaka yung maalam po, magpaalam. Ay, ma'am, alam niyo po, nagbago din po yung type ko sa lalaki. Gusto ko po yung po bang hindi judgmental. Yung po bang marunong pong makinig. Hindi po yung one-sided. Kasi po, ang pangit naman po sa lalaki yung one-sided, yung hindi inaalam yung nangyari. Ma'am, ganyan po talaga pag hindi kayang tanggapin yung pagkakamali nila. Ay! Ma'am, alam niyo po, kayang-kaya kong tanggapin yung pagkakamali ko. May isa lang po kasi dyan, hindi marunong mag-move on. Oh, balita ko 4 years na daw kayong hiwalay. So, Oo nga po, ma'am eh. 4 years na, tapos hindi pa rin marunong mag-move on. Ay, naku, ma'am. Alam mo, piling ko ganda-ganda na ako sa sarili ko. Ma'am, 4 years na, no? Parang, hindi ko na alam. Re-rebat daw muna si Slater, rebas. So, ma'am, kung maalam lang naman po sana magpaalam, nakapag-move on po sana yung tawan. Ay, kung maalam lang po sanang makinig at hindi one-sided, eh di sana naging maayos pa ang lahat. Oy! Tama na. Medyo nawala na yung antok ko. Okay na. Tapos na ang show. Basta pag nalaman ko lang na naapektuhan yung trabaho niyo dahil dyan, sabi ko sa inyo. Hi guys! Naghahanap ka ba ng extra income? Yung legit at hindi ka lolokohin? Sagot ka ng Packet Broker. Ito ang isa sa mga pinagkakakitaan ko ngayon, kaya meron akong extra income bukod sa trabaho na meron ako. Sa Packet Broker, pwedeng-pwede kang kumita kahit maliit lang ang puhunan. Kailangan mo lang ng laptop, cellphone, at kahit nasa bahay ka, basta may internet, pwedeng-pwede kang kumita sa Packet Broker. I-click nyo lang ang link sa baba at mag-register. Ilagay ang inyong email address, password, at syempre, huwag nyong kakalimutan ang aking promo code na GRACHANCE 100 para makuha nyo ang instant bonus na $100 or 5,000 pesos na magagamit nyo para makapagsimula kayo sa pag-trade. Kung nagwo-worry kayo kung paano mag-trade, huwag kayong mag-alala dahil may mga video tutorial si Packet Broker na magtuturo sa inyo at instruction para makapagsimula agad kayo sa trading. Halimbawa,
Nakita ko na pataas na ang market. I-click lang natin ang higher. At ayan, $111 na agad ang kinita natin. Ganyan lang kadaling kumita dito sa Packet Broker. At pagkatapos natin mag-trade, pwedeng-pwede na nating withdraw yan gamit ang cryptocurrency, e-wallet, and bank transfer. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-register na kayo sa link sa description sa baba at huwag nyong kalimutang gamitin ang aking promo code na GREATCHANCE100 para sa bonus na $100. In fairness, maganda yung gawa niya. Masyadong plain yung pagkaka-edit mo. Ayusin mo yung color grading yan. Tsaka, kung ikaw ba ang clients dyan, sa tingin mo magugustuhan mo ba yan? Gusto ko. Ikaw lang nakakatin. Parang may sinasabi ka pa ata. Wala po, sir. Ano po bang gusto niyo pa pong ibabago? Nang mabago ko na po. Lahat. Tingin mo, ano naman kaya po? Ano? Ay, wala po, sir. Ano po, sige po, ipapasa ko na lang po ulit sa inyo sa susunod. Magsisimula na po ako mag-edit. Ay, pahirapan na siya. Kailangan ko yun na doon. Sige po, sir. Pwede ba ako makasabay sa'yo sa pagkain? Oo, ano naman? Pareso pala tayo ng ulam. Pangklase nga naman. Kamusta ka na? Okay lang naman. Naalala ko tuloy nung iniwan mo ako sa Grand Ball. Galit ka pa rin ba sa akin? Ano magagalit sa'yo? Sinabi ko lang, Hindi ba talaga maalam makinig? Ilang beses ko na sinabi sa'yo, i-adjust mo yung color grading. Hindi ako mga sa tema, oh. Pasensya na po, sir. Uulitin ko na lang po. Pamaalam talaga sa isang salita. Nananadya ba to? Nakailang revise na kami nito. Tapos hindi pa rin niya nagugustuhan? Kainis. Nakailang revise na naman ako dun. Inayos ko naman. Ano pa bang mali? Kulang, detail pa ka. Masyado naman siya perfect. Sasabi ko siya perfect cheesy. Kainis. May galit na ata talaga sa akin ng taong yan. Ay, ano? akala mo ngayon kita papahirapan. So ano pa yung nangyari? Nalaman ko po kasing may cancer yung kapatid ko. Kaya kailangan ko pong tumigil sa pag-aaral at puntahan siya sa probinsya. Tapos tumulong na rin po, magtrabaho. Pero di rin po nagtagal, namatay po yung kapatid ko. Kaya naman po nung nagkaroon po ako ng chance na makapag-aral ulit, nag-aral po ako para hindi po kasi yung gusto ng kapatid ko yung makuha ko po yung gusto ko at makapagtapos. Alam mo, kung nandito man siya, natutuwa siya sa'yo kasi nagawa mo yung gusto mo kasi alam ko naman yung ikakasaya niya. Kaya mo yan. Sige, bigay ko lang. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Ano? Una, may gagawin pa ako sa taas.
Ang tagal-tagal na nang binigay kong deadline dito. Na-adjust pa eh. Bakit ganito ang plain, ang pangit? Ma'am, sinabi ko na po kasi yan kay Belinda eh. Alam mo na ikaw ang may accountability sa kanya. Kaya kung pangit man ito, ikaw ang masisisi ko. Sorry, ma'am. Sinasabi ko sa inyo na ayaw na ayaw ko na yun dahil sa past relationship nyo na apektuhan ng trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Within this day ha, dapat maayos na. Yes, ma'am. Hindi kasi mahal ang makinig. Bumalik ka na doon, ako nang bahala dito. Ma'am, hindi po ba pumasok kayo si Belinda? Nagpaalam sa akin may kailangang asikasuhin sa requirements niya sa school. Hindi po ba? Teka lang, bakit naka-download sa kanyang picture namin? Akala ko ba nakabubon na siya? May nararamdaman pa rin kaya siya sa akin? Samantalang, noong nakaraang linggo, ako ang ginigit niyang hindi pa nakakamubon. Teka lang, bakit nasa kaliwa ang taling nito? Bakit nasa kanan yung kay Belinda ngayon? Sino ka ba talaga? Sino ang kasama kong Belinda ngayon? Pupunta na ako sa finance department. Magre-request ko ng budget. Sige po. Anong problema mo? Ikaw mismo. Sino ka ba talaga? Pinagsasasabi mo ako to si Belinda. Ano, may amnesia ka na? Wala akong sakit. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga? Nababaliw ka na, sa totoo lang. Nakita ko na lahat. Tatago mo pa ba sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Bumalik ka na nga sa ano mo? Aba? Ginagawa ko. Hindi ako nakikipagloko. Bumalik ka na doon. Pwede ba kita makausap? Pasensya na may gagawin pa ako. Philip. Kahit saglit lang. Nakikita mo ba to? Ikaw nagbigay nito sa akin. Oo nga, ako nga nagbigay sa'yo niyan. Eh bakit mo ba binabalik yan? Matagal ko nang binigay sa'yo yan, ano hindi ka pa ba nakakamove on? Ngayon, alam ko na. Hindi ikaw ang totoo, Belinda. Ako ang nagbigay nito sa'yo. Sino ka ba talaga? Hindi nga ako si Belinda. Kakambal niya ako. There's a lot At for me to you. namatay siya. And it goes back in time. Kailan pa? Tagal.
bigla ka na lang niyang iniwan. Yun yung mga panahong naghihirap siya. At hindi ka niya mapuntahan, hindi ka niya masabihan. Alam mo kung bakit? Dahil ayaw ka niyang masaktan. Bakit ka nagpanggap na si Belinda? Kailangan kong maging siya dahil yun ang gusto niya. Gusto niyang ipagpatuloy ko yung mga bagay na nasimulan niya. Sana sinabi mo na lang sa akin ang totoo. Hindi yung umasa na lang ako. Of everything I left behind, you were mine before.